Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Ito yung ating unang misyon sa umagang ito, aakyat sa bundok. At ito yung dadaanan natin. Ang hirap umakyat mga kabayan dahil madulas yung hinahakbangan natin. Buhangin. Kaya aakyat tayo ngayon doon sa tuktok daw po mga kabayan. So yan po mga kabayan ha. Nakaakyat na tayo doon. Bababa na naman, aakyat na naman. Umagang umaga mga kabayan, napasabak tayo sa akyatan. Ngayon si Jacoy ay napasabak sa buhatan ngayon. Ay, 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 ay. Ay, Diyos ko, Apo, kahit hindi ka tatakbo, talagang itutulak ka. So yan po mga kabayan, nakadaan ng puno, lilim, pahinga muna tayo. At least naka 1/4 na tayo mga kabayan. Ayan, dito muna tayo magpapahinga. So ganyan po, kahirap po mga kabayan yung ating misyon. Lalong-lalo na nandito tayo naka-base ngayon sa kabundukan. Ay talagang lakbayin mo yung puro bundok na hindi lang siya as in na akala mo ay simpleng bundok lang. No, talagang mapapalaban ka sa akyatan. Daig pa natin itong mga mountaineers, no, na very extreme yung ating inaakyat at dinadaanan mga kabayan. So far dulas pa. Anong puno to? Arosip po. Ha? Arosip? Arosip yan. Maliliit po ate. Arosip. Maganda no? Tama naman din ang arosip kinakain. Kaya lang sa inyo ang arosip punong kahoy. Sa amin naman ang arosip nakatira sa dagat at kinakain seaweeds kumbaga. Halamang dagat. Ang pasarap. Natikman yun, di ba? Napatikim ko sa inyo. Arosip. Ayan, sila po mga kabayan ang nadimulas. Lahat yan na nakikita nyo po mga kabayan. Natulungan na po natin lahat yung mga kabayan. Kaya ito, merong na bukod na bahay dito sa itaas. No? At sugurin natin, puntahan natin mga kabayan. Mukhang medyo malapit-lapit na ito. Ayan o, yun na yung pinakatuktok dyan mga kabayan. No? Ayan o. Feeling ko yan na yan dyan. Dito galing sa vulkan.
sige. Galing pala gumamit ng Okay. Bakit parang bulbul na yung nahihila? Ay, Diyos ko, Apo. Yan, ipos. Madulas. Parang pulbo yung lupa. Napakapino. Ay! Nasaan na? Ah! Whew! Sa wakas, naakyat din. Grabe. Napakalaking kalibangbang pagsigang. Nangan na mo aliman. Ano rin ba dahil may naglilinis. Ayun po mga kabayan, oh. Ala, grabe. Oh. Lakas ng hangin. Akala mo umuusok pero nililipad. Alikabok po mga kabayan, buhangin, nililipad ng hangin. Ala, ala, ala. Ayan, nakikita natin ang daming mga papaya. Hala. Tingnan nyo naman ako mga kabayan, parang wala na, bruha na ako mga kabayan, no? Kaya kang liparin at hagis doon sa bangin mga kabayan. So ito yung bahay na pupuntahan natin ngayon. Oh, halatang masisipag kasi merong tinidor. Ito ay pagkatapos araruhin, pagkatapos tabasan, araruhin. Ito ay tawag nito, ginagamit nila para linisin yung mga natitirang mga damo-damo dyan mga kabayan. Ano pong tawag nito? aswet? Asway sa kanila kung tawagin. Ini basa. Oh. Or basa. Basa. Oh, basa. Tao po! Wow, ang ganda naman dito. Hayahay ang buhay. Dahil sa hangin pa lang. Hello! Good afternoon. Ay, good morning. Mayroon bang kape? Mukhang kasasalang lang ng kape. Ha? Ha? Nagbagkakape kayo? O, magkakape daw sila dahil malamig ang panahon dito. Bungad pa lang po mga kabayan. Kusina na kaagad. Ito kape, oh. Meron po kasi dyan. Oh. Painit ko na. O, kape nga, ang daming kape, oh. Buti pa kayo dito, mayaman sa kape. Yung taga-Patag, walang kape. Yung taga-Bundok, sobra-sobra yung kape nila. Diba, ano to? Yan, aswet ko. Oo. Mga mayayaman dito, oh. Balik na tayo. Kasi may kape na pala, may asukal na. Mayaman ang mga nakatira pala dito. Hindi walang kape. Ito, ano to? Oh, asin. Oh, sa bagay, ang mga kapatid natin dito sa bundok, hindi nawawalan yan ng kapay, yung asukal, kape, at asin bitsin. Kasi yan yung sandatan nila sa buhay mga kabayan, no? Na kahit walang ulam na galing sa patag, may gulay-gulay ka lang dyan, may asin ka lang dyan, bitsin, pwede nang timplahin. Diba? Oh, hello, good morning, kumusta kayo? Bisita mo? Ay, asawa mo!
Oh, sana all. Kamukha pa ng pamangkin ko. Si ano? Oh, Christian. si Christian. Akala ko bisita mo lang siya. Ay, sarap. Ay, Uy, naglabas ka na ng balasinas ha. maaga pa ate. Mamayang gabi na yung kinakain. Yung sili niyo po, oh. Ayan. Ano pangalan ni ate? Selena. Ate Selena. Oh, wow. Artistay na naman yung pangalan mo. Oh. Buntis ikaw? Hindi po. Ay, hindi pa. Mahina ang yung bisita mo. Anong pangalan? Joe Mario. Ha? Joe Mario. Oh, kapangalan mo yung kameraman ko. Opo. O, parito kayo. Jomar. Joe Marie gumapak. Alam ko na, no? Ang galing mo sigurong gumapang sa gabi. ang ganda ng pangalan, Jomar, eh. Tama? No, or Jomar. Pero doon naman bumawi sa apelyido, gumapang. O, kamag-anak mo si Mami D. Kasi nanggagapang sa gabi. Gumapang talaga ang apelyido mo? Gumapak. Ilang taon ka na? 20. 20. Ikaw, Ate Selena. 20 din po. Parehas kayo. Saan naman kayo nagkita? Dito po. Saan? Dating baryo nila. Dating baryo nila. O doon kayo nagkakilala. Tapos, paano kayo nagkakilalang dalawa? Dumayo po dito. Dumayo. Sino ang nag-text una sa inyo? Ikaw o ikaw? Pumunta lang po siya dyan. Sa bahay nyo? O tapos, anong storya ng ano? Bakit naging kayo? Bumisita ka sa baryo nila, tapos magkakilala kayo. Niligawan mo na siya kaagad? Ilang ano pa po? Ilang buwan pa bago po ako naligaw. Anong unang napansin mo kay Ate Selena? Bakit biglang nabihag ang puso mo sa kanya? Ano nagustuhan mo? Siyempre, wow, may ganun tayo eh. Wow, ang gwapo naman niya. Wow, ang ganda naman niya. May ganun tayo eh. Anong unang nakita mo sa kanya? Bukod doon sa, siyempre, sabihin natin mabait. O sige, given na yung mabait. Bukod doon, ano ang nakita mo sa kanya? Siyempre, titigan mo, titinan mo si Ate Selena. Nung ikaw eh, medyo tinitingnan mo siya. Anong nakikita mo sa kanya, Kuya Jomar? Hindi, mabait po kasi siya nun eh. Talagang nangingibabaw yung ugali. Sa bagay, yan naman talaga madalas at maging wise na hindi dahil gwapo yung lalaki, dahil hindi maganda yung babae ay gusto mo na, pero ang loob pala ay hindi maganda. 'Di ba? Pangit ang ugali. So yung nakita mo talaga kaagad sa kanya, mabait. Oo. O tapos nung nakita mo siya na mabait, anong ginawa mo sa kanya? Niligawan, kumbaga. Oo. Ti- Kinuha mo yung number niya. Sa Facebook. Facebook lang ako. Sa Facebook. O anong mensahe binato mo sa kanya? Anong chat niyo? Anong message mo sa kanya? Eh, hindi mo po ano eh. Hindi mo po torpe po kasi ako lang kaya di ako Nahihiya ka. Pero sino ang nag-add sa inyong nauna? Ikaw nag-add sa kanya o ikaw ang nag-add sa kanya? Hindi ko na po alam eh kung sino po nag-add eh. O dahil sa sarap, nakalimutan na. Bahala, basta nag-add kayo, nag-Facebook kayo. Tapos naging kayo na. Niligawan mo na siya, syempre. Oo. O tapos sinagot mo rin siya, Ate Selena. O, di ba? Maganda ka naman. Black beauty, yan ang natural na ganda. Wala sa O, kaming mga na diyan mo makikita yung natural na ganda sa skin mo. O, ilang buwan na kayo magkasama? Na naging kayo? Magto 2 years na po. Mag 2 years? Kailan kayo mag 2 years? September. September? September anong buwan? Anong pitsa? 7. September 17. September 17. Okay lang. Pagka September 18, wala na kayo na. Joke lang. Pinapatibay ko lang yung pagmamahalan niyo. 'Di ba? Sabi nga, hindi dahil porke unat ka o porke kulot ka ay hindi na magkasundo, dahil sa unat din na puro unat, hindi rin nagkakasundo. Puro kulot, hindi rin nagkakasundo. Depende yun sa pagsasama niyong dalawa. Sa itsura. Wala sa itsura, wala sa ano pa ba, sa kaluluwa, no, kundi nasa puso 'yon. 'Di ba? Kung talagang kayo talaga. 'Di ba? O kumusta ang buhay-buhay Kuya Jomar? Anong trabaho natin? Cardio. Guardia saan? Dito lang po sa tag. Tapos kumusta na
Siyempre, alam mo na dito, ikaw ay pure una, tama. Pure ka, walang Bisaya po. Bisaya po. Bisaya saan? Sa Surigao. Bisaya ka gyud? Sabot ka? Istorya na mo? Unsa ba mo istorya nimo? Isulti ko no Bisaya. Agyo na nga Bisaya. Ay apo, Bisaya man di ay ning akong katubang. Ngono naabot man ka dinhi? Niya man diri ka katong ako papa. Sus kalayo po sa imong kapamiga nimo oy nga naman. Bisaya man di ay ni akong katubang. Imong papa na dinhi. Kamo tanan. Katong akong inana sa Bisaya. Asa kay gipanganak dito sa inyo? Oo. Sa Surigao gyud. Dugay na po diri sa Pampanga. 9 years old na ako diri. Pero bansay man kagyapo mo Bisaya, no? O sa bagay, ako, 14 years, halos dito na rin ako tumangda sa Manila. Bansay gyapon ko mo Bisaya. Oh, pariya mig salita. Mga Bisaya mi. Kay gikan man mi sa Negros. Oo, Negros, Bacolod, yan, Bacolod, Negros Occidental. Bisaya ka di ay. Imong mga mama o tatay Bisaya din. O, ilang mong pila ka igsuon ka mo? Na kuan na dire. Oo, naadiri tanan. Katong ako maman tapos duha ka nga kapatid kong dalawa. Ay. Oh, dalawa na lang nandito eh. Dahil nasa Maynila yung Pero uban nimo ano na po yung mga asawa na. yung ate kong pangalawang panganay. Ikaw lang ang nakaasawa ka ng lahing ano. Yung tatay ko rin nakapag-asawa ng yun. Bakit pangalawang asawa niya? Oo. Mao di ay gina siguro ka sa papa ng mga asawa na lang ka ng kulot dong kay mga butan sila di pa ka iwanan ana. Bakit asa may mong mama? Nauna. Natad sa Bisaya, nag-asawa. Kapod. Ay nag-asawa pod. Dapat sinabi mo kay mama mo, ma, mag-asawa ka na kulot na lalaki. Kasi si papa nag-asawa pag kulot na babae. Mga Bisaya sila mga kabayan, tapos napadpad sila dito, and then yung papa ni nakapag-asawa ng kulot din. So, nakapag-asawa din siya ng kulot. Kaya lagi ko sinasabi, kahit anong lahi, o ano yung panglabas na katauhan, mananaig pa rin yung kung ano yung kabutihan na nasa puso ng bawat isa. Oh, nag-aaral ka? Hindi na po. Anong year? College. College ka? Wow! First year. O sayang, bakit? Anong kurso mo sana? Ha? Tourism. Tapos siya naging teacher mo. Namuntis na po. Nakunan ka? Hindi. Buntis ka ngayon? Hindi. Nandun sa bahay. Hindi man babae na. May anak sila. Ay, may anak na kayo pala? Nakailan. Ilang taon? Magsi 6 months. Oh. So nag-aral ka, pwede naman sana nabuntis ka, halimbawa, o kag-stop ka, pwede mo ipagpatuloy. Yung sayang, yung talino mo, yung pangarap mo na naudlot. Kasi total, malaki na at mayroong mag-aalaga sa anak yun. Dapat nagtuloy-tuloy ka. May bala kang ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Hindi po. Ipursige mo na mag-aral ka. Tourism. Oh. Kasi sayang. Hindi ka naman makapunta doon sa level na yon kung hindi mo kaya. Kailang, syempre, na-disgrasya. No? And then, pwede naman yun sana ipagpatuloy. Ikaw, nakakapag-aral ka, kolehiyo? Hanggang grade 7 lang po. Hanggang grade 7. Bakit? Nasaan na yung 8, grade 9? Anong nangyari? Ba't naputol yung pag-aaral? Namundok ka na rin. Hindi pa po nag-aaral. Bakit? Anong dahilan? Bakit nahinto sa pag-aaral? Barkada. O ano ngayon? Na mayroon ka ng pamilya, siyempre nagsisisi ka na hindi mo pinagpatuloy yung pag-aaral. Siyempre, pinasok yung obligasyon o pinasok yung buhay may asawa. Iba kasi sa obligasyon o buhay na walang asawa. Pag wala kang asawa, wala kang iniisip. Kain ka lang, tulog ka lang. Halimbawa, magtrabaho. Banjing-banjing ka lang. Kasi wala namang umaasa sa iyo, di ba? Pero kung may asawa ka na, isipin mo, paano kayang buhay? Paano pagkain natin? No? Paano yung mga bata? Paano mag-aral? Marami. So, maraming obligasyon. Kaya, syempre, mas giginhawa ang buhay pag nakapagtapos siya sa pag-aaral niya. Plus, ikaw naman nakapagtapos sa pag-aaral. Maganda. Kasi dalawa kayo, may trabaho, magaan. Tapos, yung mga anak nyo, may mga kayang paaralin.
'Di ba? Pag-isipan mo ha kasi sayang ha. Total nagtatrabaho naman si mister mo. Kayang-kayang suportahan yung pag-aaral mo. Hindi naman masyadong kalakihan ang gastos kasi sa ano naman yun, university naman yan o schooler naman. 'Di ba? Oh. Ngayon, puro gwardiya ang ano mo, ang trabaho tapos kayo naman nagbabantay sa bata. Okay, sige. Tapos kang balik ug ano, sorry gaw. Uli ka? Masyal gito. Dalon nimo ni. Para ipakilala nimo dito o nakapunta na. Pawanawan. Nga man nimo dala. Gaway pang itong anak na ako. Aga may papadakoon sa nimo. Oh, pasal po nimo. Tsaka dungagan. Oo. Oh, pasyal kayo para at least ikaw nakapunta diri sa iyang Punoy-anan. Siya naman dalhin mo naman din doon sa lugar mo para makapasyal din Dagat siya. mga Bisaya. Para sabihin din niya, ay ganito para ang lugar nyo. Lalo sa Siargao, maganda. Oh, lalo na sa Surigao, di ba? Del Norte, Surigao del Norte. Ha? Del Sur. Mas malayo yung Del Sur? Malayo. Mas dulong-dulo. Dulong-dulong na po yan. Parang ganito din sa atin. Ganito din sa Pero kanila. parang patag din yung bundok na yun. Patag. Okay, sige. Sa umagang ito, bigyan natin ng pagmamahal. Okay, meron ng bigas at grocery. Siyempre, may 1,000 pambili ng ulam. Masaya ba sa pagbisita namin o nadisturbo kayo sa labing-labing nyo? Okay, masaya. Oh, ikaw, Kuya Jomar, masaya? Po. Masaya. Huwag mong iwanan si ate ha, sa dulo ng walang hanggan ha. Ikaw din ha si kuya ha. Oh, anong mensahe mo kaya ate? Gunitin ni Omar. Istorya, anong mensahe mo sa iya? Istorya ni mo, syempre. Bisaya. Oh, Tagalog, syempre. Marunong ka magsalita ng Aita? Kunti. Marunong na rin po. Marunong ka na, lupigan day ko nimo. Pero nakaintindi man ko gamay. O, sige na, istorya niya. Gunitin ng mic. Mic ni. Dalawa ano. O, sa istorya nimo, mensahe sa imo ang magandang asawa. Tingnan mo ah. Tingnan mo, dito ka nakatingin sa akin. At least para pagkasal, ano na. Oo, kasi sa kasal nyo, may Sasalita. may sasalita yan. Susundin nyo kung anong sinasabi ng pare. O pag sinabi ng pare, sige na, bungkala na. Nakaready ka. O sige, mensahe mo kay ate. Akay na mag-joke. Okay ka man-joke man. Maybe. Sana habang buhay magsama pa rin tayo kahit mahirap ang buhay. Sa akin nakatingin sa asawa. Sige na, huwag ka mahiyaan. O, ikaw muna ate, kasi magaling ito mag-story kasi college tourism to. Kailangan tourism madaldal. Salamat sa ano. Dito ba? Hindi, ito kay may ahawa muna. Salamat sa pagmamahal na ibinigay niya sa amin. Wow. Sa amin ng anak niya ate. Tapos sa pag-aalaga. Mabait ba si Kuya Jomar? Opo. Oy, anong mensahe mo kay ano? Walang I love you? I love you. Ano sa tawagan niya? Ga. Ha? Oh, Ga. 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 Oh, ga. Pag Bisaya tayo, ga. Ga. Oh, unya lang karong gabi ga. Oh, kunwari ako yung pari na lang. Ang pari hindi pwedeng hindi ka susunod kasi hindi matutuloy ang kasal nyo. Gayahin yan eh. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba ang pagmamahal ng iyong magiging asawa? Sagot. Opo. Opo. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba na hanggang ngayon lang kayo? Tapos, okay da. Mahal mo siya, mahal ka niya. Kiss the bride. Bride? Tapos, nandiyan pala ako sa likuran, itigil ang kasal! Ako pala yung hadlang, no? Siyempre may tanong ganyan, Mami, di. Kahit umatid ako nung nakaraan ng kasal, no? Pulis yung kinasal, naging ninang ako. May ganun. Meron po bumalik. Hanggang, ha? Inaantay ko. Naunahan ako eh.
Tigil lang kasi. Sinabi. I love you to nalak. Oh, sige, mensahe. Dali yan, mensahe. Ga. Oh, siyempre ga. Pag nasa kwarto mo Mensahe. Kunti lang. Kasi ang ganda ng mensahe niya sa'yo. Pag sa Facebook ka, Oh, pag sa Facebook pa na I love you ka. Hindi pa nila Talaga. nakuha. Ang farm ng... Sinamiling. Alam mo, sinamiling na pasimple lang. Gutom. Hindi na katiis. Oh, hindi ako nagkamali. Oh, may baso. Akala ko yung may-ari ng bahay yung mag-alok. Yung pala, bisita na ngayon. Wala nang Bahay ko to, alok-alok. pinaano ko lang, pinagtira ko lang. Nanay Miling, gano'n na talaga. Diyan ako nabilib sa inyo. Kasi hindi na dapat inaalok-alok yan. Kapalan na talaga ng mukha. Hindi naman ako nagnanakaw ni anak. Oh, nakikita naman ng may-ari. Diba? Hindi madagal siya. Tama. Pag, maraming salamat po, Ma'am Litlingat. Isa sa nabigyan natin mga kabayan. Pinapasaya lang po natin. Kasi sabi ko nga, kahit saan tayo magpunta, ayaw ko nang malungkot. Gusto ko masaya, buladas, no, joke-joke lang. Yung mga sinasabi natin dito mga kabayan, lalong-lalo na sila na masayahin man tingnan o akala mo lang problema pero may mga dinadamdam yung mga kabayan, lalo na nadaanan sila nung time na na-demolish kayo, tama, no, na hindi pa rin maiwasan kung yung problema, yung trauma po mga kabayan, yung takot na pinagdaanan nila nung time na nandimulis na mga kabayan, di ba? Napakasakit yun, napakahirap yun. Kaya nandito tayo sa isang malit na community mga kabayan na kahit papaano ay magbigay tayo ng biyaya at saya na mapawi yung lungkot, yung problema, na mapatawa natin sila mga kabayan na mabawasan man ng konti. Kaya salamat po muli Ma'am Litlingat, naway pagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. No, dalangin po namin yan sa ating lahat, ang ating mga sponsors. Okay, good luck sa inyo Ate Silen and Kuya Jomar. Ha? Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.